Mainit ang umagang iyon sa bayan ng San Isidro. Ang araw ay tila sinadya ang pagbugso ng liwanag upang saksihan ang araw-araw na pakikibaka ni Mila Generoso, 46 anyos, isang ina na walang ibang pangarap kundi mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang anak na si Lea. Bitbit niya ang kanyang lumang shoulder bag habang nagmamadaling tumatawid papunta sa Cafe del Prado, ang kaisa-isang restaurant sa bayan na kilala sa amoy ng bagong giling na kape. Maaga siyang laging pumapasok. 5:00 pa lang ng umaga, nandoon na siya. Hindi dahil takot siyang mahuli, kundi dahil gusto niyang makasigurong maayos ang lahat bago dumating ang mga customer. Habang pinupunasan niya ang mga mesa, dumating si Rona, kapwa niyang waitress at pinakamalatit na kaibigan. "Uy Mila, ang aga mo na naman," biro ni Rona habang naglalakad papunta sa counter. Alam mo naman ako, mas mabuti ng maaga kaysa pagalitan ni Arvin, tugon ni Mila, sabay tawa. Si Arvin ang kanilang manager, isang lalaking laging mahigpit pero may kabutihan sa puso kapag walang nakatingin. Kahit lagi silang pagod, hindi nawawala sa mukha ni Mila ang ngiti. Kahit minsan ay wala siyang almusal, sinasanay niya ang sarili. Para sa kanya, hanggat may lakas, may pag-asa. Sa bawat pag-abot niya ng kape sa mga suki, palaging may kasabay na paggalang at mainit na boses. "Magandang umaga po, Mang Doro. Tulad ng dati, kape at pandesal?" Ngumiti si Mang Doro, isang retiradong guro. "Oo Mila, ikaw lang talaga ang hindi ko mapalitan dito. Parang anak na kita." Ngumiti si Mila, pilit na pinipigilan ang pagkabog ng dibdib. Madalas kasing binabalikan ng alaala ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Bata pa siya nang mamatay ang mga ito sa aksidente. At mula noon ay siya na lang mag-isa ang tumayong magulang para sa sarili at sa anak niya. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya sa maliit na barong-barong malapit sa terminal. Doon naghihintay si Lea, 18 taong gulang, kasalukuyang kumukuha ng kursong arkitektura sa kolehiyo. "Ina, nakauwi ka na!" bati ni Lea habang naglalapag ng kanin at tinapa sa mesa. "Oo anak, pasensya na't medyo na late ako. May dumating kasing grupo ng turista kanina. Pero ayos lang, madaming tip." Umupo si Mila at ngumiti habang pinagmamasdan ng anak. Kahit pagod, iyon ang paborito niyang oras, ang makasama si Lea sa simpleng hapag. Ang bahay nila'y gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, ngunit sa loob nito ay may halakhak at pagmamahal na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Habang kumakain, napag-usapan nila ang mga pangarap ni Lea. "Ma, gusto kong magtayo ng sarili kong design firm balang araw," sabi ng dalaga. "Hindi lang para sa atin, kundi para makatulong din sa mga taong katulad natin." Napangiti si Mila. "Maganda yan anak, pero tandaan mo, kahit gaano kataas ang maraping mo, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagsimula." Tumango si Lea at humawak sa kamay ng ina. "Hindi ko po makakalimutan ma, lahat ng to dahil sa inyo." Inagabihan, habang nakahiga si Mila, nakatingin lang siya sa kisame na may mga butas kung saan pumapasok ang malamlam na liwanag ng poste sa labas. Naisip niya ang kanyang mga magulang. Kung buhay pa sila, siguro'y proud sila sa kanya ngayon. Ngunit may mga gabi ring hindi niya mapigilang umiyak. Ang pagod sa katawan, ang kakulangan sa pera, at ang pangambang baka isang araw ay hindi niya nakayanin. "Panginoon, mahina niyang bulong. Bigyan niyo po ako ng lakas. Para sa anak ko, kahit ako na lang po ang mapagod." Kinabukasan, sa Cafe del Prado, pinag-uusapan ng mga kasamahan ni Mila ang tsismis tungkol sa lupa kung saan nakatayo ang restaurant. Sabi nila, matanda raw ang tunay na may-ari niyan. Sabi ni Rona habang nag-aayos ng tasa. "Matanda? Hindi ko pa nakikita kahit minsan. Pati si Arvin parang walang alam," sagot ni Mila. Baka naman sa Maynila nakatira o baka isa sa mga donya sa siyudad.
Pero kung ako tatanungin, sana ipagbili na lang nila tong kafe sabay malasakit. Tugon ni Rona, sabay tawa. Hindi na kumibo si Mila. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa mga taong nagmamadali sa kalsada. Hindi niya alam kung bakit, pero tila ba may kakaibang kaba sa dibdib niya. Parang may paparating na pagbabago. Hindi niya lang alam kung mabuti o masama. Sa sumunod na araw, dumating sa kafe ang isang bagong sasakyan, isang mamahaling kotse na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga tauhan ay napatingin habang bumababa mula rito ang isang babae na nakasuot ng mamahaling damit at perlas. "Uy Mila, sino kaya yon? Parang Donya bulong ni Rona. Si Mila namay napakunot noo. "Baka mayaman lang na customer. Halika, ihanda natin ang mesa." Hindi pa man nila alam, ang babaeng iyon na may matalim na tingin at malamig na aura ang magbabago ng takbo ng buhay nila. Ang babaeng iyon ay si Doña Rosalinda Vergara at sa unang pagtatagpo nila, doon magsisimulang mabasag ang tahimik na mundo ni Mila Generoso. Hindi pa man nila alam, ang babaeng iyon na may matalim na tingin at malamig na aura ang magbabago ng takbo ng buhay nila. Ang babaeng iyon ay si Doña Rosalinda Vergara at sa unang pagtatagpo nila, doon magsisimulang mabasag ang tahimik na mundo ni Mila Generoso. Mainit at maingay ang tanghali sa Cafe del Prado. Puno ang bawat mesa at halatang sabay-sabay ang dating ng mga suki at bagong customer. Si Mila, gaya ng dati, maagang nakapwesto sa gilid, abala sa pag-aasikaso ng mga order. Ngunit nang marinig ang ingay ng pagpreno ng isang mamahaling sasakyan sa labas, napatingin ang lahat. Bumaba mula roon ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling beige na damit, may alahas na umikislap kahit sa liwanag ng araw. Ang bawat hakbang nito ay may kasabay na tunog ng takong, matalim at mabigat. Sumunod ang dalawang babae sa likod na halatang mga personal assistant. "Yun yata si Doña Rosalinda Vergara," pabulong na sabi ni Rona habang nag-aayos ng tray. "Yung anak ng negosyanteng may-ari ng Vergara Estates?" Sagot ni Mila, bahagyang nagulat. "Oo, grabe, ang yaman noon." Sabi ni Arvin, siya raw may-ari ng maraming lupa dito sa bayan. Pero teka, anong ginagawa niya rito? Habang abala sa paghuhugas ng tasa, dumating si Arvin, ang manager. "Mila, ikaw ang magsaserve sa VIP guest na yan. Ayusin mo ha, importanteng tao yan." Napatigil si Mila. "Ako, sir?" "Oo, magaling ka sa pakikitungo. Pero huwag kang kakabahan. Gusto niyang kape at dessert daw." Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa mesa ng Donya. "Magandang tanghali po. Ma'am, ako po si Mila, ang waitress niyo ngayon. Ano po ang gusto niyo?" Tumitig si Rosalinda sa kanya. Sa kusina, halata ang kaba sa mukha niya. "Uy Mila, mukhang hindi basta customer yan ha," bulong ni Rona. "Parang gusto kong umalis kapag tinitigan ka nun. Nakakapanindig balahibo nga," sagot ni Mila habang maingat na hinahalo ang kape. "Pero trabaho lang to. Ayokong mapagalitan ni Arvin." Pagbalik niya sa mesa, dala niya ang kape sa tray. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, mumingiti pa rin kahit nakatingin si Rosalinda sa cellphone nito, abala sa pakikipag-usap sa isang business partner. "Ma'am, eto na po ang kape ninyo. Ingat po, mainit." Pero bago pa niya maipaba ng buo, nadulas ang gilid ng tasa sa tray at tumalsik ang ilang patak ng kape sa manggas ng Donya. Hindi naman malala, ngunit sapat para mamantsahan ang mamahaling telang kulay gatas. Mabilis na nag-angat ng tingin si Rosalinda. "Ano tong ginawa mo?" Pasensya na po ma'am, hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya? Alam mo ba kung magkano to? Gawa ito sa Italy, babae?" Napatigil ang mga customer. Ang ilan ay tumigil sa pagkain at napatingin sa eksena. Si Mila, nanginginig, agad kumuha ng tissue. "Ma'am, lilinisin ko po. Huwag mo kong hawakan," sigaw ng Donya, sabay hampas sa kamay ni Mila.
Hindi ka ba tinuruan ng tamang serbisyo? Nilingon ni Arvin ang nangyayari at agad lumapit. Ma'am, pasensya na po sa staff namin. Pasensya? Hindi ko kailangan ng pasensya. Ang kailangan ko ay respeto, mariing sabi ni Rosalinda. Nang makita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Mila, tila nag-init lalo ang ulo ng Donya. Sa harap ng lahat, walang pasubaling binuhusan niya ng mainit na kape ang braso ni Mila. Yan ang para matuto ka, sigaw ni Rosalinda. Isang sabay-sabay na hinga ang narinig sa loob ng kafe. Si Mila ay napasigaw sa sakit, ngunit agad niyang itinakip ang basang braso sa sarili upang hindi mapansin ng ima ang pamumula at pamamaltos. Si Rona ay dali-daling lumapit. Mila, Diyos ko, nasunog ka. Wag Rona, ayos lang ako. Nanginginig na wika niya, ngunit hindi iyon totoo. Ang mainit na kape ay tila lumusot hanggang sa laman at higit pa sa pisikal na sakit, ang kahihiyan at pangmamaliit ang tumama sa kanya. Ang mga customer ay nabubulungan. Grabe naman yung Donya. Hindi naman sinasadya ng babae. Wala na ba talagang respeto sa mahihirap na yon? Si Arvin sa takot na mawala ng trabaho ay yumuko lamang. Ma'am, hayaan niyo po, aalisin ko siya kung gusto niyo. Tumaas ang kilay ni Rosalinda. Mabuti pa, hindi karapat-dapat ang katulad niyang tanga dito sa negosyo ko. Tumulo ang luha ni Mila habang pinipigilan ang sarili. Hindi siya sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring lalo lang siyang mapahamak. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kusina. Nanginginig habang naririnig ang bulungan ng mga tao sa labas. Sa loob, humagulgol siya ng tahimik. Si Rona, habang pinapahira ng malamig na tubig ang praso niya, ay galit na galit. Mila, hindi mo dapat tinitiis yan. Dapat sinampal mo rin yon. Umiling si Mila, humahagulhol. Hindi, Rona. Masisira lang ang trabaho natin. Kaya ko to, kahit masakit. Sa labas, nakatayo pa rin si Doña Rosalinda. Nilalaro ang kanyang alahas. Walang bakas ng konsensya. Yan ang problema sa mahihirap. Malamig niyang sabi sa kanyang assistant. Hindi marunong mag-ingat, tapos sila pa ang apektado. Hindi niya alam, ang babaeng pinahiya niya ay hindi lang basta waitress. Ang babaeng iyon, si Mila Generoso, ay may dugong sa lupa kung saan nakatayo ang Cafe del Prado. At ang araw na iyon, ang magiging simula ng unti-unti niyang pagbagsak. Tahimik na bumalik si Mila sa loob ng kusina. Bitbit ang kirot ng mainit na kape sa braso at ang mas masidhing hapdi sa puso. Ramdam niya ang titid ng mga kasamahan. Ang ilan ay nag-aalangan kung lalapitan siya. Ang iba namay umiiling sa awa. Nanginginig pa rin ang kamay niyang kanina'y hinampas ng Donya. Sa labas, patuloy ang mahihinang bulungan ng mga customer na tila mga bubuyog na nagkakandara pa sa tsismis ng pangyayari. Diyos ko, Mila, sabi ni Rona habang agad siyang nilapitan. Ang balat mo, namumula na. Halika, lalagyan ko ng ointment. Umiling si Mila, pilit na pinipigil ang luha. Huwag na Rona, hayaan mo na lang. Kailangan kong ayusin yung mesa. Baka magalit pa si Arvin. Magalit? Siya pa? Dapat na ipagtanggol ka niya. Narinig mo yung ginawa nung Donya? Walang karapatang bastusin ka ng ganon. Pero bago pa mang maasagot si Mila, bumukas ang pinto ng kusina. Si Arvin, ang kamilang manager, ay nakatayo sa bungad, may hawak na clipboard at malamig ang mukha. Mila, mahinang sabi nito pero matalim ang tono. Pwede ka bang lumabas saglit? Nagkatinginan ang mga staff. Bumuntong hinina si Mila bago lumapit. Paglabas nila sa koridor, sinimula ni Arvin ang usapan. Alam mo bang sino yung babaeng tinapunan mo ng kape? Hindi ko po siya tinapunan, sir. Nadulas lang po ako. Yun na nga, singit ni Arvin. Bakit ka kasi nadulas? Alam mong VIP guest yun. Si Doña Rosalinda Vergara mismo ang may-ari ng kumpanyang may hawak sa kafe na to. Nanlumo si Mila. Ano po, siya po ang may-ari? Oo, at kung ako sa'yo, humingi ka na ng tawad.
Mabait pa nga siya at hindi ka pinatanggal agad. Napayo ko si Mila. Halos mapahigpit ang hawak sa nasunog na braso. Humingi po ako ng tawad kanina, sir. Pero hindi ko naman po sinasadya. Hindi mo sinasadya, pero napahiya tayo, singhal ni Arvin. Huwag mo nang palalaing pa. Magpahinga ka muna sa likod at bukas baka kailangan kong ipasa ang report mo sa head office. Tahiyik si Mila. Sa isip niya, parang gumuho ang mundo. Ilang taon na siyang tapat sa cafe, halos araw-araw walang absent. Pero ngayon, isang pagkakamali lang. At ganun na lang siya ituring. Pag alis ni Arvin, napaupo si Mila sa sahig ng kusina. Pinahid ang luha sa harap ni Rona. Mila, hindi ko na talaga kaya. Kung ako lang, hinarap ko na yung Donya. Wala siyang karapatang gawin sa'yo yun. Rona, pakiusap, mahinang sabi ni Mila. Hayaan mo na. Baka pati ikaw madamay. Alam mo namang wala tayong laban sa mga katulad nila. Pero Mila, hindi lahat ng laban kailangang sagutin. Minsan, mas mabigat ang bigat ng dignidad kapag tahimik ka na lang. Dumipas ang ilang oras. Hindi na bumalik si Doña Rosalinda sa kafe, ngunit naiwan ang bakas ng pangyayari. Ang mga customer na nakasaksi ay may kanya-kanyang opinyon. May mga naawa kay Mila, pero marami rin ang tahimik lang, takot na makialam. Nang patapos ang kanyang shift, tahimik siyang lumabas ng kafe. Dala ang maliit na bag at panyo, tinakpan niya ang braso niyang namumula. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang mga matang pagod at puno ng luha. Sa bawat hakbang niya pauwi, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan. Ang tunog ng mga tricycle, ang tawanan ng mga tao sa tindahan, ang amoy ng usok ng isaw sa kanto. Lahat iyon ay parang pangapaalala na kahit gaano siya kabuti, may mga pagkakataong tila pinagkakaisahan siya ng mundo. Pagdating sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Leia. Ma, ba't ang tagal mo? May nangyari ba sa kafe? Tanong ng anak, halata sa muka ang pag-aalala. Wala munang salita ang lumabas sa bibig ni Mila. Umupo siya sa maliit na upuan at inilapag ang bag. Anak, mahinang sabi niya, nadulas ako sa kafe. Nabuhusan ko ng kape ang isang customer. Galit siya. Galit? Ganun lang? Tanong ni Leia. Bakit umiiyak ka? Hindi sumagot si Mila. Inabot niya ang kanyang braso. Bahagyang namamaga. Wala to anak, maliit na bagay lang. Lumapit si Leia at dahan-dahang hinaplos ang sugat. Ma, bakit mo kasi tinitiis? Dapat nagsumbong ka? Ngumiti si Mila kahit pilit. Anak, sa buhay, may mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi lahat ng tama ay nakikita ng mundo. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang masama. Tumulo ang luha ni Mila habang pinipigilan ang sarili. Hindi siya sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring lalo lang siyang mapahamak. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kusina, nanginginig, habang naririnig ang bulungan ng mga tao sa labas. Sa loob, humagulgol siya ng tahimik. Si Rona, habang pinapahira ng malamig na tubig ang braso niya, ay galit na galit. Mila, hindi mo dapat tinitiis yan. Dapat sinampal mo rin yon. Umiling si Mila, humahagulhol. Hindi, Rona. Masisira lang ang trabaho natin. Kaya ko to. Kahit masakit. Sa labas, nakatayo pa rin si Doña Rosalinda. Nilalaro ang kanyang alahas. Walang bakas ng konsensya. Yan ang problema sa mahihirap, malamig niyang sabi sa kanyang assistant. Hindi marunong mag-ingat, tapos sila pa ang apektado. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Mila sa magdamag. Magdamag niyang iniisip kung paano niya haharapin ang kinabukasan. Pagdating niya sa Cafe del Prado, inabutan siya ni Arvin sa may pinto. Hindi pa man siya nakapapasok, agad na siyang hinarap nito. Malamig ang boses at walang tingin sa mata. Mila, sabi ni Arvin habang inaayos ang kwelyo ng polo.
pasensya na pero kailangan mo munang magpahinga. Hindi na maganda ang feedback sa'yo. Natigilan si Mila. Sir, kung tungkol po yun sa nangyari kahapon, nakapagpaliwanag naman po ako. Alam ko, putol ni Arvin. Pero galing mismo kay Doña Rosalinda ang utos. Gusto niyang wala ka muna rito. Sa totoo lang, sinabi pa niyang baka magsara siya ng branch kung hindi ko ito aayusin. Alam mo na, hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang negosyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mila. Nabitawan niya ang hawak na bag. Sir, ibig niyo ping sabihin, tinatanggal niyo na ako? Nag-iwas ng tingin si Arvin. Huwag mo na lang sanang gawing komplikado. Bibigyan kita ng kaunting separasyong pay. Pwede ka rin mag-apply ulit sa ibang cafe. Tutulong naman ako kung kailangan mo ng reference. Napahawak si Mila sa dibdib. Tila hinihigop ng hangin ang kanyang lakas. Sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho roon, mula sa pagiging dishwasher hanggang waitress, ngayon lang siya pinauwi ng parang walang silbi. Sir, ginawa ko naman po ang lahat. Kahit pagod ako, kahit minsan may sakit ako, hindi po ako lumiban. Ni minsan hindi ako lumaban. Ito po ba ang kapalit? Hindi ko ginusto to, Mila. Malamig na sabi ni Arvin. Pero negosyo pa rin to. Alalahanin mong may pamilya ka rin, kaya ayokong mas lumaki pa ang gulo. Hindi na sumagot si Mila. Tumalikod na lamang siya, bitbit ang bag at ang bigat ng kahihiyan. Habang lumalakad palayo sa cafe, napatingin siya sa pintuan kung saan siya araw-araw dumadaan. Sa isip niya, tila naririnig pa rin niya ang tawanan ng mga kasamahan, ang amoy ng bagong giling na kape at ang mga simpleng araw na puno ng pag-asa. Ngayon, wala na lahat iyon. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Leia. Dala ang ilang gamit mula sa paaralan. Ma, bakit ang aga mo? May half day ba? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Mila. Umupo lang siya sa gilid ng kama at marahang pinanggal ang sapatos. Anak, wala na akong trabaho. Nanlaki ang mata ni Leia. Ano? Bakit ma? Dahil ba sa babaeng yun? Yung Donya? Tumango si Mila. Nanininig ang labi. Oo, hindi ko naman ginusto anak. Pero siguro, ganun palaga ang mundo. Hindi palaging para sa atin. Lumapit si Leia at niyakap ang ina. Hindi po to patas, ma. Hindi dapat ganyan ang trato sa mabuting tao. Pero mangako kayo sa akin, hindi tayo titigil. Magtatapos ako, magiging arkitekto ako at babawiin ko lahat ng dangal nyo. Pangako ko po yun. Tumulo ang luha ni Mila, ngunit may bahid iyon ng pag-asa. Anak, masaya na akong marinig yan, basta't manatili kang mabuti kahit gaano kahirap. Mula noon, nagsimula silang maglako ng tinapay at kape sa lansangan. Bawat umaga. Gigising sila ng 4:00, magtatimpla ng kape at ilalagay sa mga plastik na bote. Si Mila ang nagtitimpla habang si Leia naman ang nag-aayos ng mga tinapay sa basket. Anak, hawakan mong mabuti ang thermos ha? Mainit pa yan, paalala ni Mila habang binabalot ng lumang tuwalya ang bote. Opo ma, tara na, baka maunahan tayo ni Mang Tilo sa terminal. Habang naglalakad sila sa kalsada, tanaw nila ang mga jeep na paalis, ang mga estudyanteng nagmamadali, at ang mga tindero ng isaw na unti-unti ring nabubukas. Mamang tricycle, kape po, pandesal! Sigaw ni Leia, masigla kahit pagod. Dalawa nga Leia, sabi ni Mang Tonyo, isang suki. Masarap pa rin tulad ng dati ha? Ngumiti si Mila. Siyempre galing sa kamay ng mag-ina. Ngunit hindi araw-araw mabait ang mundo. May mga kapitbahay silang mapanlait. Mila, tawag ni Tita Belen, ang tsismosang kapitbahay na mahilig banlait. Yan na pala ang bagong negosyo nyo ha? Tinapay sa kalsada? Akala ko may trabaho ka sa kafe. Mumiti lang si Mila. Oo tita, pero masaya rin to. Malinis na hanap buhay. Sumabat si Mang Ruel, asawa ni Belen, sabay tawa. Malas ka kasi Mila. Baka may dala kang sumpa, kaya nagzara ang pinto ng swerte sa'yo. Tahimik lang si Mila.
pero si Leia ay napakuyom ng kamao. Tama na po yan, Tito. Hindi po magandang biro yan. Ngunit hinawakan ni Mila ang kamay ng anak. Leia, huwag na. Hindi kailangang patulan. Ang oras na ginugugol mo sa galit, sayang lang. Mas mabuting gamitin sa pagtitiyaga. Kinagabihan habang nagbibilan sila ng kita, napangiti si Leia. May pangulam tayo bukas. Ngumiti rin si Mila. Oo, kahit konti lang pinaghirapan natin. Tumahimik sila sandali. Naririnig lamang ang mahinang kuliglig sa labas. Mahinang sabi ni Leia, hindi po ako galit sa kanila. Pero nangako ako, Ma. Isang araw, mararamdaman nila kung gaano kabait ang taong minamaliit nila. Hinaplos ni Mila ang buhok ng anak. Anak, tandaan mo, ang kabutihan ay hindi laging may gantimpala agad. Pero kapag matatag ka, darating din ang araw na ang mundo mismo ang kikilala sa kababaang loob mo. Sa mga gabing iyon ng pagod at pawis, unti-unti nilang natutunang ipagpasalamat kahit ang pinakamaliit na biyaya. At sa gitna ng karimlan ng kanilang barong-barong, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na nagliliwanag. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paniniwala ni Mila na balang araw, ang kabutihan ay babalik sa mga marunong magtiis. 5 taon ang mabilis na lumipas. Marami nang nagbago sa buhay ni Mila at ni Leia, ngunit nanatili pa rin ang kababaang loob at tiyagang kanilang pinanghawakan. Ang dating mag-ina na naglalako ng kape at tinapay sa lansangan, ngayon nakatira na sa isang maliit ngunit maayos na inuupahang apartment malapit sa Maynila. Hindi pa rin marangya ang buhay, pero bawat sulok ng tahanan nila ay puno ng mga alaala ng pagsisikap at dasal. Si Leia, na ngayon ay 23 taong gulang, ay kakagraduate lang bilang isang architectural designer. Tinapos niya ito sa tulong ng scholarship na bunga ng kanyang sariling determinasyon at ng walang sawang pagod ng ina. Habang inaayos niya ang kanyang mga dokumento, tahimik siyang napatingin kay Mila na nagtitimpla ng kape. Ma, alam mo ba, natanggap ako sa trabaho? Mahina niyang sabi. Napalingon si Mila, halatang hindi agad makapaniwala. Ha? Totoo ba, anak? Saan? Ngumiti si Leia. Sa Vergrande Holdings, Ma. Isa sa mga pinakamalaking architectural firms sa bansa. Napatakip si Mila sa bibig at tumulo ang luha. Salamat sa Diyos. Anak, yan na siguro ang bunga ng lahat ng pinaghirapan natin. Lumapit si Leia at niyakap ang ina. Hindi ko to mararating kung hindi dahil sa iyo, Ma. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong magtagumpay. Kinabukasan, nagsimula na si Leia sa kanyang bagong trabaho. Napakalaki ng gusali ng Vergrande Holdings. Makintab ang mga sahig, moderno ang disenyo, at halatang puro mayayaman at propesyonal ang nagtatrabaho roon. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang kaba at pananabik. Pagdating na sa opisina, sinalubong siya ng supervisor niyang si Engineer Paulo Ramirez. Isang babait at tahimik na lalaking nasa edad 30. Welcome to the team, Leia Generoso, bati nito. Narinig ko, magaling ka raw sa design concept. May ipapasa agad akong project sa'yo. Medyo nagulat si Leia. Agad po, sir? Oo, may expansion project kasi tayo sa isang lote sa bayan ng San Isidro. Ang lugar ay kasalukuyang kinatatayuan ng isang lumang kafe, Cafe del Prado. Familiar ka ba ron? Natigilan si Leia. Parang biglang lumamig ang paligid. Cafe del Prado po? Yeah, tugon ni Engineer Paulo habang nagbubukas ng folder. Doon gagawin ang bagong branch ng luxury cafe chain ng may-ari. Pero may konting aberya raw sa titulo ng lupa. Kaya magpapasa muna tayo ng preliminary design habang inaayos ng legal team ang mga papeles. Tahimik si Leia habang binubuklat ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang naasulat, parang may kung anong bumabalik na alaala.
Ang mukha ng inang halos punitin ang kamay sa paghuhugas ng tasa, ang tunog ng tasa at kape, at ang sigaw ng isang mayamang babaeng nagmamalaki sa sarili nitong kayamanan. Nakita niya sa itaas ng dokumento ang pangalan, Project Owner, Vergrande Holdings Corp. Main Stakeholder, Doña Rosalinda Vergara. Napatigil siya. Si Doña Rosalinda? Bulong niya sa sarili. Napansin ni Engineer Paulo ang reaksyon niya. May problema ba, Lea? Wala po, sir. Medyo familiar lang po sa akin ang lugar. Nang umuwi siya kinagabihan, hindi na siya mapakali. Ma, sabi niya habang nag-aayos ng ulam. Maalala mo pa po ba yung Cafe del Prado? Napahinto si Mila. Paanong hindi, anak? Doon ako nagtrabaho noon. Bakit mo na itanong? Ma, doon po gagawin yung bagong project namin sa kumpanya. Napatitig si Mila sa anak. Ha? Doon mismo? Sa cafe na yon? Opo, at ang may-ari ng kumpanya. Saglit siyang tumigil. Si Doña Rosalinda Vergara. Tahimik na napayuko si Mila. Muling binalikan ng alaala ang araw na tinanggal siya sa trabaho, ang kape sa kanyang braso at ang mga mata ng mga taong walang pakialam. Anak, wag mo nang isipin yon, mahinang sabi ni Mila. Matagal na yon, ayoko nang balikan ang sakit. Ngunit hindi napigilan ni Lea ang magtanong-tanong sa isip niya. Bakit parang hindi natatapos ang koneksyon ng kanilang pamilya sa kafe na iyon? Kinabukasan sa opisina, muling binuklat ni Lea ang project folder. Doon niya napansin ang isang detalyeng nagpaangat sa kanyang kilay. Note, property subject to pending ownership dispute. Former title linked to Generoso Estate. Napatayo siya sa gulat. Generoso Estate? Bulong niya? Apelido natin yon. Agad siyang naghanap ng lumang file sa database ng kumpanya. Habang nagre-research, lumapit si Engineer Paulo. Anong tinitingnan mo? Sir, tungkol lang po sa property history ng Cafe del Prado, sagot ni Lea. Pilit na kalmado. Ah, yung dispute? Oo, may kwento raw yan. Ang sabi ng legal team, matagal nang usapan yan ng mga Vergara at isang pamilyang generoso. Pero hindi na raw napatunayan kasi wala nang natirang dokumento. Yung original owners daw, lumipat sa ibang bayan. Nanlamig ang kamay ni Lea. Pamilya namin yon, mahina niyang bulong. Ha? Anong sabi mo? Wala po, sir. May nakita lang po akong inconsistency sa records. Pag-uwi niya, dinala niya ang lahat ng kopya ng dokumentong natagpuan. Ipinakita niya ito kay Mila. Ma, tingnan niyo to. Ayon dito, ang lupang kinatatayuan ng Cafe del Prado ay dating nakapangalan sa pamilyang Generoso. Hindi po ba si Lolo Ernesto at Lola Paz ang mga lolo't lola ninyo? Nanlaki ang mata ni Mila. Oo anak, pero matagal na yung panahon. Bago pa ako ipinanganak, pinaupahan daw nila yon sa mga Vergara para patayuan ang negosyo. Pero hindi na sila nakabalik sa probinsya para asikasuhin ang titulo. Napahawak si Lea sa dibdib. Ma, baka may koneksyon to sa pagkakasira ng cafe. Baka kaya may dispute. May karapatan pa pala kayo, Ron. Tahimik lang si Mila, ngunit halatang bumigat ang dibdib. Anak, kung totoo yan, ayokong paghigantihan ang kahit sino. Pero kung may katotohanan talaga, marapat lang na malaman natin. Ngunit sa puso ni Lea, naramdaman niya ang kakaibang lakas, isang tawag ng tadhana. At sa unang pagkakataon, hindi lang bilang isang anak, kundi bilang isang arkitekto at babae, napangako siya sa sarili. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan sa lupang iyon. Hindi mapalagay si Lea sa mga araw na sumunod. Habang ang iba niyang kasamahan sa opisina ay abala sa paggawa ng mga design drafts, siya na may mas pinili ang magtuon sa lumang dokumentong natagpuan tungkol sa Cafe del Prado at sa misteryosong Generoso Estate na binanggit doon. Tuwing tinitingnan niya ang papel, tila ba may naririnig siyang mahinang bulong ng nakaraan.
Mga kwento ng luma nilang angkan na matagal nang kinalimutan ng mundo. Isang araw, habang nag-aayos ng lumang archive sa engineering floor ng kumpanya, napansin niya ang isang matandang lalaking janitor na tahimik na naglilinis sa gilid ng hallway. May edad na ito, mga nasa 70 na, ngunit alerto pa rin ang mga mata at mahinahon ang kilos. "Magandang umaga po, Mang," bati ni Lea habang tinutulungan siyang pulutin ang nalaglag na folder. "Ah, Eladio po, iha. Ako yung janitor dito simula pa noong panahon ni Doña Vergara." Napatingin si Lea, parang may biglang sumiklab na pag-asa sa loob niya. "Doña Rosalinda Vergara po? Kilala niyo po siya?" "Oo naman. Bago pa siya naging donya, kasamang pinatakbo ng asawa niyang si Don Ernesto Vergara ang cafe na yon sa San Isidro. Matagal akong naging caretaker ng lupa ron. Bakit mo naritanong, Hija?" Tumigil sandali si Lea, nanginginig ang boses. "Kasi po, gusto ko lang sanang malaman kung kanino talaga ang lupang yon. May nabasa po kasi akong lumang dokumento at may nakalagay na pangalan ng mga heneroso." Parang biglang nanigas si Mang Eladio. Ilang segundo bago siya nagsalita, para bang may binabalikan sa isip. "Heneroso, oo iha. Alam ko yang apelyido na yan. Ang orihinal na may-ari ng lupang yon ay mag-asawang Ernesto at Paz Generoso. Mabait na mga tao yon. Wala silang kalaban sa buhay." Napahawak si Lea sa dibdib. "Mga lolo't lola ko po yon, Mang Eladio." Laking gulat ng matanda. "Ano? Apo kanila? Aba, hindi ko akalaing may buhay pa pala ang lahi nila." Umupo silang dalawa sa tabi ng lumang hallway. Habang hawak ni Mang Eladio ang mop, nagsimulang ikwento nito ang lahat. Noong dekada 80, pinakiusapan ng mga Vergara ang mga heneroso na ipagamit muna sa kanila ang lupa para magpatayo ng kape. Ang kasunduan noon, ipapaupa lang daw at may kasulatan na ibabalik din ang pagmamay-ari kapag tumagal ng 10 taon. Pero hindi na iyon natuloy. Namatay si Don Ernesto Vergara sa sakit at si Doña Rosalinda na ang humawak ng lahat. Mula noon, parang kinalimutan na ang kasunduan. "Wala po bang kopya ng kasunduan?" tanong ni Lea. May halong kaba. "Mayroon dapat sa notaryo sa bayan. Pero ang huli kong balita, nailipat na ang mga lumang dokumento sa Maynila nang magbenta ng mga ari-arian ang mga Vergara. Pero iha, kung may pagkakataon kang hanapin yon, baka matulungan mong maibalik ang karapatan ng pamilya mo." Hindi mapigilan ni Lea ang mapaluha. Matagal nang pinasa ni Mama ang kahihiyan dahil sa nangyari sa kanya sa cafe na yon, Mang Eladio. "Kung totoo po yung kwento ninyo, baka ito na ang pagkakataon naming maibalik ang dangal ng pamilya namin." Tinapik siya ng matanda sa balikap. "Ang katotohanan, anak, hindi laging nawawala. Minsan tinatago lang, pero lumalabas yan sa tamang panahon." Makaraan ang ilang araw, sinimulan ni Lea ang sariling investigasyon. Sa tulong ng ilang kakilalang taga-notaryo, inusisa niya ang lumang records ng mga ari-arian sa San Isidro. Ilang linggo rin siyang pabalik-balik, nagbabasa ng alikabok na mga papel at mga lumang folder na amoy amag. Hanggang sa isang araw, natagpuan niya sa loob ng lumang kabinet ang isang envelope na halos mapunit na sa katandaan. Nakaukit sa ibabaw nito ang mga salitang, "Kasunduan ng paggamit ng lupa. Generoso Vergara, 1981. Kinabahan si Lea. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob, nakasulat sa lumang papel ang kasunduan na pirmado ng kanyang mga lolo't lola, pati ng yumaong Don Ernesto Vergara. Nakasulat doon na ang lupa ay ipinahiram lamang ng mag-asawang heneroso sa mga Vergara sa loob ng 10 taon. At otomatikong babalik sa kanila ang karapatan kapag natapos ang kontrata. Ngunit sa ibaba, may isang karagdagang dokumento, isang testamento na galing mismo kay Don Ernesto bago siya pumanaw. Nakasaad doon, sa oras ng aking pagkawala, nararapat lamang na ibalik ang pagmamay-ari ng lupang ito sa mga orihinal na tagapagmana
ng pamilyang Generoso bilang pagkilala sa kabutihan at tiwalang ibinigay nila sa amin. Nang mabasa ni Leia ang huling linyang iyon, napahawak siya sa dibdib. Para bang biglang bumalik ang lahat ng sakit, galit at pangungutya na tiniis ng kanyang ina. Pero sa halip na umiyak, ngumiti siya. "Salamat po, Lolo Ernesto," mahina niyang sabi. "Hindi kayo nakalimot." Bago umuwi, dinala niya sa bahay ang mga dokumento. Ilang beses niyang pinag-isipan kung ipapaalam ba niya ito agad sa kanyang ina. Ngunit tuwing nakikita niya si Mila na nakaniti habang natitimpla ng kape, parang ayaw na niyang buluhin pa ang tahimik nitong puso. Kinagabihan, habang nag-uusap sila sa hapag, tinanong ni Mila, "Anak, mukhang pagod ka. May mabigat bang trabaho sa opisina?" Numiti si Leia. "Medyo lang po, Ma. May project kasi akong ginagawan ng research. Pero maayos naman po." Ngumiti rin si Mila. Walang kamalay-malay na ang proyektong iyon ay konektado sa kanilang nakaraan. "Basta wag mo kalimutan ang sarili mo, anak. Huwag mong hayaang kainin ka ng trabaho. Ang tagumpay, hindi lang nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa kabutihan ng loob." Tumango si Leia, pinipigilan ng luha. "Salamat, Ma. Balang araw, may sasabihin ako sa'yo. Pero hindi pa ngayon." At sa gabing iyon, habang natutulog si Mila, tahimik si Leia sa kanyang kwarto. Hawak ang testamento sa ilalim ng lampara. Alam niyang hawak na niya ang susi sa matagal ng katotohanan. Ngunit kailangan pa niyang maging mainat. Hindi pa ito ang panahon. Ngunit sa puso niya, malinaw na darating ang araw na muling mababawi ng pamilya Generoso ang lupang matagal sa kanila'y inagaw. Lumipas ang ilang buwan mula nang matuklasan ni Leia ang lumang kasunduan at testamento. Patuloy niyang tinago ang mga dokumento habang nag-aantay ng tamang panahon upang mailantad ang katotohanan. Sa panahong iyon, abala siya sa pagbuo ng architectural design para sa bagong branch ng Cafe del Prado, ang parehong cafe na minsang naging saksi sa pagdurusa ng kanyang ina. Dumating ang araw ng malaking event, ang 40th anniversary celebration ng Cafe del Prado. Nagaganapin mismo sa lumang lokasyon sa bayan ng San Isidro. Lahat ng empleyado, dating staff at mga partner ng kumpanya ay inimbitahan. Bilang isa sa mga pangunahing designer ng proyekto, si Leia ay isa sa mga magke-present ng bagong disenyo sa harap ng mga bisita, kabilang na si Doña Rosalinda Vergara. Habang inaayos ni Leia ang kanyang laptop sa stage, napansin niyang may isang pamilyar na pangalan sa listahan ng imbitado. Special guest, Mrs. Mila Generoso. Kinabahan siya. "Si Mama?" Bulong niya sa sarili. Lumapit sa kanya si Engineer Paulo, na siyang humilin na ipasama si Mila sa event. "Leia," sabi nito, isa sa mga bagong manager ng cafe, ang humiling na imbitahin ang ilan sa mga dating empleyado bilang pagpapakita ng pasasalamat, at isa ron ang nanay mo. Mumiti si Leia, ngunit may halong kaba. "Salamat po, sir." Hindi niya alam kung ano ang event na ito. Ilang oras ang lumipas at unti-unting napuno ang lugar ng mga bisita. Magarang mga dekorasyon, ilaw at musika ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng kasiyahan, dumating si Doña Rosalinda, nakasuot ng marangyang bestida, may kasamang mga bodyguard at sekretarya. Lahat ay napatingin sa kanya at agad siyang binati ng mga taga. Hindi nagtagal, dumating si Mila, suot ang kanyang simpleng barot saya na pinahiram lang ng kapitbahay. Hindi siya sanay sa ganitong magarbong pagtitipon, ngunit labis siyang naantig nang may lumapit sa kanya at nagsabing, "Mrs. Generoso, welcome po. Isa po kayo sa mga panauhing parangal na yung gabi." Hindi alam ni Mila na ang event na iyon ay konektado sa kumpanyang pagmamay-ari pa rin ni Rosalinda. Habang nakaupo siya sa gilid, napatingin siya sa paligid. Ang amoy ng kape, ang ingay ng mga tasa, ang mga ngiti ng mga tao,
Lahat ay bumalik sa kanya, mga alaala ng araw na sinabuyan siya ng mainit na kape sa harap ng lahat. Maya-maya pumasok sa entablado si Doña Rosalinda at nagsimulang magsalita. Sa loob ng 40 taon, ang Cafe del Prado ay naging simbolo ng pagsisikap at pagkakaisa. At bilang may-ari, ipinagmamalaki kong ipakita sa inyo ang panibagong yugto ng ating negosyo. Tahimik si Mila, nakayuko lang at tila ayaw makilala. Ngunit nang maglakad si Rosalinda pababa ng stage, nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit ng ngiti ang ibinigay ni Mila, ngunit ang tugon ng Donya ay malamig. Isang mabilis na tingin na walang pagkilala, walang bahid ng paggunita. Parang hindi niya ako kilala, bulong ni Mila sa sarili. Bahagyang nginitian si Lea na abala sa gilid ng stage. Ilang sandali pa, tinawag ni Enger Paulo si Lea upang ipresenta ang bagong design proposal. Tumayo si Lea sa gitna ng entablado, dala ang laptop at mga blueprint. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Lea Generoso, isa sa mga architectural designers ng Vergrande Holdings. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang planong pagpapalawak ng Cafe del Prado batay sa kasaysayan ng mismong lupang kinatatayuan nito. Sa bawat larawan at detalyang ipinakita sa malaking screen, pinanood ng lahat ang makabagong disenyo ni Lea. Ngunit bago niya tapusin ang presentasyon, binuksan niya ang isang slide na may naasulat na Historical Ownership Record. Bilang bahagi po ng transparency ng proyekto, nagkaroon po kami ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng lupang kinatatayuan ng Cafe del Prado at ayon sa aming natuklasan. Kumigil siya sadali at kinuha ang dokumentong nakapaloob sa brown folder. Mayroong isang lumang pasunduan at testamento na nagsasabing ang lupang ito ay orihinal na pagmamay-ari ng pamilyang Generoso na ipinagamit lamang sa mga Vergara noong dekada 80. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba naman nagtaas ng kilay. Ngunit sa di malayang pagkakataon, pagpapatuloy ni Lea, ang kasulatan ay hindi na ibalik sa mga tunay na may-ari. At ayon sa testamento ni Don Ernesto Vergara na nakasulat sa ilalim ng pirma niya, ang karapatang sa lupaing ito ay dapat ibalik sa mga Generoso bilang pagkilala sa kanilang kabutihan. Tahimik ang buong bulwagan. Si Doña Rosalinda ay napahawak sa armrest ng upuan, halatang nabigla. Anong kalokohan ito? Mahina niyang bulong, ngunit narinig ng ilan sa tabi. Sa likod ng audience, dahan-dahang tumayo si Mila. Hindi dahil sa galit, kundi sa pagkagulat. Hindi niya alam na ito pala ang proyektong pinagtuunan ni Lea. Lea, bulong niya, nanginginig ang labi. Ma, sagot ni Lea mula sa entablado. Oras na para malaman nila ang katotohanan. Lumingon si Rosalinda. Tinapunan ng malamig na tingin ang mag-ina. Generoso, kayo pala. Mahinang sabi niya, tila unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Ang babaeng binuhusan niya noon, ang waitress na minsan niyang pinahiya. Hindi ko po sinasadya noon, biglang sabi ni Mila habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako nagtanim ng galit, pero hindi ko rin inasahan na ang araw na ito ay darating. Ngunit hindi na nakasagot si Rosalinda. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. At ang projector sa likod ay malinaw na nagpakita ng pirma ng kanyang yumaong asawa sa testamento. Ang manager, si Engineer Paulo, ay lumapit upang kumpirmahin. Verified po ito ng aming legal team at sa lahat ng dokumentong natagpuan, malinaw po na ang legal owner of the land ay ang pamilyang Generoso. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rosalinda. Ang dating matapang na Donya ay tila biglang nawalan ng kulay ang mukha. Sa loob ng ilang segundo, ang buong bulwagan ay napuno ng katahimikan.
isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang palakpakan. At sa gitna ng mga matang nakatingin, tumayo si Mila at Lia, magkatabi, tahimik ngunit matatag. Sa unang pagkakataon, hindi na sila ang mga abing mag-ina. Ngayon, sila na ang mga tagapagmana ng katotohanan. Matapos ang biglaang pagbubunyag ni Leia ng dokumento sa harap ng lahat, tila tumigil ang oras sa loob ng Cafe del Prado. Ang mga ilaw ng entablado ay nakatutok pa rin kay Leia, habang si Doña Rosalinda ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Ang dating maangas na anyo nito ay napalitan ng labis na pagkagulat at kaba. Ang mga bisita ay nabubulungan. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Anong kalokohan to?" Malakas na wika ni Rosalinda. Ilip pinapatatag ang tinig. "Anong karapatan niyo para sabihing lupa niyo to?" Tumayo si Leia, tahimik ngunit matatag. "Hindi po kami ang nagsabi, Donya. Ang mismong asawa niyo po, si Don Ernesto Vergara, ang nagsulat nito. Walang katotohanan yan," sigaw ni Rosalinda. "Hindi ako maniniwala sa mga papel na galing kung saan-saan lang." Ngunit bago pa siya nakapagpatuloy, pumasok sa loob ang isang lalaking nakaitim na suit, may dalang maletang leather. Lumapit ito kay Engineer Paulo at mahinang nagpaalam, saka tumingin sa entablado. "Pasensya na sa abala," wika ng lalaki. "Ako si Attorney Ramon Montero, legal representative ng Vergrande Holdings. Ako po ang nag-verify ng dokumento kanina." Tumindig si Leia. "Attorney Montero, maari po bang ipaliwanag ninyo sa lahat?" Tumikhim ang abogado. Binuksan ang dala niyang sobre at inilabas ang testamento at notarized copies ng kasunduan. "Matapos naming suriin ang mga papeles sa National Archives at sa opisina ng lumang notaryo na sangkot sa kasunduan, napatunayan naming tunay ang dokumentong ito. Ang pirma ni Don Ernesto Vergara ay kumpirmadong orihinal. Ayon sa testamento, ang lupang kinatatayuan ng Cafe del Prado ay dapat ibalik sa orihinal na may-ari, ang pamilyang Generoso." Nagkaroon ng mahinang ingay sa mga tao. Si Rosalinda ay unti-unting namutla. "Hindi! Imposible yan! Ako ang nagbayad sa lupa! Ako ang nagpatayo ng cafe na to!" Ngumiti si Ade Montero ng magalang. "Ayon po sa mga tala, ang lupa ay ipinagamit lamang ng mag-asawang Generoso noon sa inyong yumaong asawa. Wala pong naitalang ganap na deed of sale, tanging lease agreement lamang." Nanginginig ang kamay ni Rosalinda. Hawak ang kanyang handbag na tila gustong iwasiwas sa ere. "Hindi ako makapaniwala. Pinaghirapan ko to buong buhay ko." Tahimik lang si Mila sa gilid ng entablado. Hindi niya alam kung lalapit pa siya o mananatili sa kinatatayuan. Ang dating sugat sa kanyang braso na minsan binuhusan ng kape ay tila muling nag-init, hindi sa galit kundi sa bigat ng alaala. Lumapit sa kanya si Leia at mahina itong nagsalita. "Ma, ayos ka lang?" Tumango si Mila. "Oo anak, pero hindi ko alam kung kaya kong tingnan si Rosalinda. Hindi ko gusto ang nangyayari. Hindi ko gustong makitang pinapahiya siya." Ngunit tila iba ang nararamdaman ni Rosalinda. Unti-unti, habang pinapakinggan niya ang pagbasa ng abogado ng bawat linya ng testamento, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa galit, napalitan ito ng takot. Mula sa takot, napalitan ng hiya. At mula sa hiya, isang biglaang pagkabigo sa sarili. "Don Ernesto," mahina niyang bulong, "ginawa mo to nang hindi ko alam." Napayuko si Rosalinda. Ang mga palad niya ay nanginginig habang naaalala niya ang araw na pinahiya niya si Mila sa harap ng lahat. Ang mainit na kape, ang mga sigaw, at ang mga matang nanonood habang siya ay galit na galit. "Patawad," mahina niyang sambit, halos pabulong. Napatingin si Mila, naguguluhan. "Ano pong sabi niyo?" Tumayo si Rosalinda, marahang lumapit sa entablado.
Hindi na siya ang donyang sanay magutos. Hindi na rin siya ang babaeng palaging mataas ang tingin sa sarili. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi ko alam, nanginginig ang boses niya, na ang lupang tinayuan ng kafe na to ay sa inyo pala. Hindi ko alam na sa pamilya niyo nanggaling ang kabuhayang pinagyayabang ko. Tahimik si Mila. Walang kumikilos sa loob ng kafe. Ang mga empleyado, dating kasamahan ni Mila, ay tila hindi makahinga sa bigat ng tabbong iyon. Donya, mahina lang ang tinig ni Mila. Hindi ko po hinangad ang ganting ito. Wala po akong intensyong ipahiya kayo. Ang gusto lang po namin ay malaman ang totoo. Dahil ilang dekada na po naming tinitiis ang sakit ng kawalan ng katarungan. Tumulo ang luha ni Rosalinda. Hindi ko alam kung paano ako magsusori. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Nilapitan siya ni Mila, mahinahon at hinawakan sa kamay. Lahat tayo nagkakamali, Donya. Ang mahalaga, natututo tayo. Hindi ko kailanman hinangad na bumaba kayo. Ang tanging gusto ko lang ay maramdaman ninyo kung gaano kasakit ang mapahiya sa harap ng mga tao at kung gaano kasarap patawarin ang nakasakit sa'yo. Humagulgol si Rosalinda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, yumuko siya sa harap ng mga tao. Isang donyang kailanman ay hindi nagpahiya ng sarili. Ngayon ay lumuluhod sa harap ng isang dating waitress. Patawarin niyo ako, Mila. Sabi niya, halos hindi na makatingin. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang mga nasabi at nagawa ko sa iyo noon. Tahimik lang si Mila, ngunit ang mga luha niya'y bumagsak na rin. Tama na po, patawarin ko kayo buong puso. Kasi kung mananatili po akong galit, magiging katulad ko lang po kayo noong araw na yun. Tumayo si Rosalinda, humahagulhol at marahang niyakap si Mila. Isang yakap ng dalawang babaeng minsang pinaghiwalay ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay pinaglapit ng katotohanan. Ang mga tao ay napaluha. Ang ilan ay nagpalakpakan, hindi dahil sa drama ng eksena, kundi dahil sa kababaang loob na kanilang nasaksihan. Lumapit si Attorney Montero at nagwika. Ayon po sa legal process, maaari po nating simulan ang paglipat ng titulo sa mga heneroso sa lalong madaling panahon. Ngunit mabilis na sagot ni Mila, wala akong habol sa pera o ari-arian. Ang gusto ko lang ay maayos ang lahat at matutunan nating pare-pareho ang aral. Ngumiti si Rosalinda, humawak sa kamay ni Mila. Hindi lang lupa ang ibabalik ko. Ibabalik ko rin ang respeto at pagkakaibigan na dapat ay hindi ko kinitil noon. At sa gabing iyon, sa loob ng Cafe del Prado, hindi ang testamento ang naging sentro ng usapan, kundi ang tagpo ng dalawang pusong minsan ay sugatan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang hindi malilimitang gabi ng katotohanan sa Cafe del Prado. Sa panahong iyon, maraming nagbago, hindi lang sa dokumento o sa pagmamay-ari ng lupa, kundi sa mga puso ng mga taong minsan ay nagtagpo sa ilalim ng sakit at hiya. Isang maaliwalas na umaga, tumigil sa tapat ng Cafe del Prado ang isang mamahaling sasakyan. Mula roon ay bumaba si Doña Rosalinda, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang kasamang mga alalay o bodyguard. Mga naging singbuhay ng alalaan, bukasan nilang pambuhay galing maaava. Suot niya ay simpleng bestida, walang alahas at may dala lamang na maliit na kahon. Habang papasok siya, sinalubong siya ng masayang tunog ng kampanilya sa pinto at amoy ng bagong giling na kape. Isang amoy na dati ay tinuturing niyang pangmasa, ngunit na yon ay nabibigay sa kanya ng kapayapaan. Magandang umaga po, Doña Rosalinda, bati ng waitress. Ngumiti siya. Wag na Doña, Hija, Rosalinda na lang. Isa na akong simpleng bisita dito. Mula sa counter, lumabas si Mila, nakasuot ng bagong uniform na may tatak na Manager Cafe del Prado. Mumiti siya nang makita si Rosalinda.
Rosalinda, bati niya. Butit dumalaw pa, ang tagal mong hindi nagpakita. Ngumiti ang matanda, sabay sabing, hindi ko makakalimutan ang lugar na to. Parang bahagi na rin ng buhay ko. Pero higit sa lahat, gusto ko lang masiguro na maayos ang lahat sa inyo. Napatingin si Mila sa paligid. Ang kafe ay mas maaliwalas na ngayon. Marami ng bagong disenyo, mas modernong layout at may bagong signage sa labas. Generosos Cafe, Home of Stories and Kindness. Dumating si Lea, dala ang ilang blueprint. Mamay ipinadala po ang kontraktor para sa bagong branch natin sa Tagaytay. Talaga? Sabi ni Mila. Halatang proud. Anak, ito nga pala si Rosalinda. Dumalaw siya. Ngumiti si Lea at magalang na bumati. Magandang umaga po, Donya. Ay, Rosalinda. Ngumiti si Rosalinda pabalik. Narinig ko nang ikaw na raw ang chief designer ng bagong branch. Napakaganda ng mga plano mo, Hija. Maraming matutulungan ang ganitong proyekto. Umupo silang tatlo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Doon binuksan ni Rosalinda ang kahong dala niya. Nais kong ibigay ito, sabi niya habang marahan itong inilapag. Ito ang mga lumang papeles at larawan ng kafe noong unang itinayo namin. Gusto kong manatili ito sa inyo. Bahagi to ng kasaysayan at alam kong kayo na ang tamang magpapatuloy. Napaluha si Mila nang makita ang isang lumang larawan. Siya, nakangiti, nakatayo sa tabi ng dating counter kung saan siya unang nagtrabaho. Ang laking pinagbago ng panahon, sabi niya. Dati, ako'y waitress lang dito. Ngayon, ako na ang nagbubukas ng pinto para sa iba. Hindi mo alam kung gaano ako humanga sa iyo, Mila, wika ni Rosalinda. Noong una, inisip ko na ako ang pinakamataas, na ang pera at posisyon ang sukatan ng halaga. Pero noong gabi ng event, nung niyakap mo ako at pinatawad mo ako, doon ko lang naunawaan kung ano ang tunay na kayamanan. Tahimik na ngumiti si Mila. Lahat tayo, Rosalinda, may pagkakataong madapa. Ang mahalaga ay natuto tayong bumangon, hindi para sa sarili lang, kundi para magbukas ng pinto ng pagbabago sa iba. Habang nag-uusap sila, lumapit si Arvin, ang dating manager ng cafe. May dala itong tray ng kape. Ma'am Mila, sabi niya, medyo nahihiya. Ako na po ang nag-asikaso ng bagong supplier. Pero kung ayaw niyo po, pwede ko namang ipabago. Napatawa si Mila. Arvin, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi na kita ma'am at hindi na rin kita papagalitan. Dati akong tauhan mo, ngayon magka-level na tayo. Pantay lahat dito. Ngumiti si Arvin, halatang gumaan ang loob. Salamat o Mila, hindi ko po inasahan na bibigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Lahat ng tao, sabi ni Mila, karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon, gaya ng binigay sa akin noon ng Diyos. Ilang linggo ang lumipas at ang balita tungkol sa pagbabalik ng Generosos Cafe ay kumalat sa buong bayan. Hindi lamang ito naging lugar ng kape, kundi naging tahanan ng mga taong naghahanap ng inspirasyon. May libreng kape tuwing umaga para sa mga street vendor at may libreng pagkain tuwing linggo para sa mga bata sa kalye. Isang araw, habang abala si Mila sa kusina, dumating si Rosalinda kasama ang ilang kababaihan. Mila, sabi niya, nais kong ipaalam sa'yo, nakapagtatag na ako ng Rosalinda Foundation for Single Mothers. Sa tulong ng mga donasyon at ilang natitirang negosyo ko, magbibigay kami ng scholarship sa mga inang gustong mag-aral muli. Napangiti si Mila, halatang natataba ang puso. Rosalinda, yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayong taon. Hindi mo alam kung ilang buhay ang mababago niyan. Humawak si Rosalinda sa kamay ni Mila. Alam mo kung bakit ko ginawa to? Dahil gusto kong itama hindi lang ang ginawa ko sa iyo, kundi ang paraan ng pagtingin ko sa mga kababaihan. Dati inisip kong mas mahina sila, pero ikaw ang nagpabago sa pananaw ko. Lumapit si Lea, may dalang baso ng kape at mumiti para sa dalawang babaeng nagpabago ng mundo ko, kay Mama at kay Rosalinda.
Nagtawanan silang tatlo habang pinagmamasdan ang mga bagong customer sa cafe. May estudyanteng nag-aaral, may mag-ina na nagkukwentuhan, may matandang pag-asawang magkahawak kamay. At habang lumalabas ang araw, sumilay sa mukha ni Mila ang ngiting matagal niyang hinintay. Ang dami ko ng pinagdaanan, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi mo nakikita sa bank account, kundi sa mga taong natulungan mong magbago. Tumingin si Rosalinda at tumango. Tama ka, ang pera nauubos, ang kapangyarihan nawawala, pero ang kabutihan at kapatawaran, yan ang hindi pwedeng agawin. At habang tumutunog ang kampanilya ng pinto, pumasok ang isang bagong customer at ngumiti kay Mila. Magandang umaga po, bagong bukas ba ito? Tanong ng babae. Ngumiti si Mila. Oo, Hija. Welcome sa Generosos Cafe. Dito, hindi lang kape ang mainit, pati puso ng mga taong marunong magmahal at magpatawad. At doon nagtapos ang kwento ng mag-inang Generoso at ni Doña Rosalinda. Isang kwento ng sakit, pagbangon at paghilom. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa kababaang loob at kapatawaran.